Yun, good day guys, ito po muli si Daddy Bean and maligayang pagbabalik sa Daddy Bean channel. So ito yung unang Lunes ng taong 2025 and kamusta ang inyong mga bagong taon, no? Sana maganda. And ilang araw lang, no? Wala pa yatang isang linggo ito, pero ito yung isa sa mga pinag-uusapan ngayon. And nga pala, may mga bagong videos tayo sa BFix and yung isang update natin tungkol sa gagawing malaki ang rally na Iglesia ni Cristo. Ilalabas din po natin yan. Kinilabutan talaga ako dito sa trailer na to. Si ano yata to, si Gina Alar ba to? Gina Alar and kung di ako nagkakamali, si Red Bustamante. Pepsi, sumagot ka! Ewan ko, kinikilabutan ako dito. Isang ano ito guys, no? Actually, akusasyon na naman ito. Na naman. No, bakit? Kasi, matagal nang nangyari ito eh. 1982, baby pa ako nun. Baby pa ako nun, 1980 ako pinanganak. So, 2 years old lang ako. Eh, anong malay ko dito, di ba? Si Pepsi Paloma nga pala guys, dun sa mga hindi nakakaalam, no? Siya yung isa sa mga tinatawag na soft drinks, no? Soft drinks, ladies ba yun? Kung hindi ako nagkakamali kasi may mga kasama siya, si Sarsi Emmanuel and Coca Nicolas, no? So kung mapapansin ninyo, Sarsi soft drinks yan, tapos si Coca parang Coca-Cola, di ba? And mga ano sila ng mga sexy stars. And yung akusasyon na nakikita dito, no, ay nangyari daw noon dahil itong si Vic Soto ay inaakusahan nga na nila itong si Pepsi Paloma, which is batang-bata pa nun, no? At saka ito si Richie De Horsey, kung di nagkakamali, isa nilang kasama na aminado naman na alam niyo yun na addict si Richie De Horsey. Ang dami kong naririnig. Ilang araw ko pinapakinggan yung kung ano sinasabi ng mga tao, pero halos hindi ko naman pinapaniwalaan lahat kasi marami din doon, lalo na sa mga supporters, no, ng mga Soto, na as in talagang makikita mo na sinisiraan talaga, lalong-lalo na si Pepsi Paloma. Parang nasisiraan siya doon. Hindi ko alam kung totoo, pero sinasabi daw nila na parang namamaniobra itong si Pepsi Paloma ng kanyang manager, which is yun si Ray de la Cruz. Ibig sabihin, kinokontrol siya, no? Ang pinapalabas dito ay parang ginagamit lang si Pepsi Paloma para siraan sila Vic Soto, which is parang sikat na rin yata sila nitong mga taon na to, 1980s. Kasi yun yung pagsibol nila eh. So ang pinakang buod ng kwento is yun nga, nagkaroon daw ng inakusahan sila itong si Vic Soto and kung hindi ako nagkakamali, parang may participation din yata si Joey at saka si Tito Soto, bukod pa kay Richie De Horsey. Ibig sabihin, ang pinakang narinig ko ay si Tito Soto, sinubukan niyang ipaurong yung demanda, yung reklamo, no? May mga narinig pa nga ako naglabas daw ng sabi nila ito na naglabas daw ng baril sa ibabaw ng table, nakaharap si Pepsi Paloma, itong si Tito Soto. Pero yun guys ay hindi natin masasabing totoo, no? Hindi natin masasabing totoo. Ito ay isang sa panahon ngayon ito ay isang paninirang puri at posibleng may kinalaman din sa politika, no? Bukod dun sa alam niyo yung last na sigalot nila ng mga kanya nagkakamali ng mga halos host, 'di ba, nung sa Itbulaga issue noon. And nga pala, isa sa mga update ngayon, iisa na yata ang option ng mga halos host at saka ng GMA para makuha yung Itbulaga trademark, o sabihin na parang ganun, para makuha nila yun. Kasi nanalo ang TVJ sa kaso, as in wala nang karapatan ang GMA at ang Tape Incorporated sa pangalang Itbulaga. Ang kasunod na lang nilang move just in case ay itong
Supreme Court. Pero pag-aaksayan pa ba naman nila ng panahon yun, di ba? Posible bang nakalink yung paggawa ng pelikulang ito ni si Daryl Yap, yung director nito? Paano kung ganun, di ba? Pwedeng mayroong ganun na paano kung nadiktahan si Daryl Yap, di ba? Isa yun sa mga paano lang, posibilidad lang yun, no? Parang naiisip ko lang na pwedeng may ganun na may tao sa likod. May mga tao sa likod o malalaking tao sa likod ng pelikulang ito para gawin ito. Kasi paninirang puri na talaga 'to eh. Actually, wala nang epekto yung yung kung halimbawa yung sa kaso na yan, wala na yan. Naiurong na yan eh. Kasi mismong si Pepsi Paloma ang nag-urong ng kaso na yan. No, sinabi niya sa mga pahayagan na iniurong na niya, parang ganyan. Hindi bukod sa yung pelikulang yan na nakikita nyo ngayon yung trailer, posibleng hindi yan pumasok sa MTRCB. Posibleng hindi yan pumasok dahil dun sa nilalaman nung sobrang tawag dito, brutal kasi yun eh, di ba? Narinig niyo yung pangalan, di ba? Sobrang hindi man lang binago. Napapansin niyo yun, dapat binago man lang yung pangalan. Parang alam niyo yung hindi direktang patama. Parang ganun. Parang iibahin man lang nila yung pangalan ng mga karakter. And naisip ko ano talaga yung agenda nito, Kasi yung mga sources daw katulad ni Sarsi Emmanuel, sabihin na natin na magkakasama sila dun sa ibang mga pelikula nila. O sabihin na natin na iisa yung generation nila at nagkakausap-usap sila. Maraming nagsasabi na si Sarsi Emmanuel daw ang isa sa mga source ng pelikulang ito. Pero kapag napakinggan mo yung version ni Coca Nicolas na sila naman talaga ang magkasama ni Pepsi Paloma dahil magkaibigan, yan ang totoong magkaibigan, no? Si Sarsi Emmanuel daw hindi gaanong nakakasama nito ni Pepsi Paloma. Meron pang issue na parang nabasa ko na sinabihan ni Daryl Yap si Sarsi Emmanuel na close ba kayo, di ba? Saan mo nakuha yung pahayag na yan? Close ba kayo ni Pepsi Paloma? Parang tinatanong ni Daryl Yap si Sarsi Emmanuel. Ang pinakang narinig ko na direkta na nagsabi na talagang close sila ay si Coca Nicolas. Sa 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 programa ni Julius Babaw. Oo, na interview siya doon matagal. Inalam yung buhay niya and natanong yung tungkol kay Pepsi Emmanuel. Pepsi. Naging Pepsi Emmanuel na tuloy. Ngayon, yung sinasabi ni Coca Nicolas na sobrang legit daw na hindi daw totoo. Yun yung sinabi niya kay Julius Babaw na wala silang nakitang ganun at wala silang narinig na ganun. Parang nagkakaisa ito sa sinabi ni Dinky Du, no, na kadikit naman ni Richie De Horsey, no, na sinabi rin niya na matagal niya nakasama si Richie De Horsey, na magkasama pa sila sa isang kwarto, pero sinabi niya na hindi daw talagang wala daw siyang nakitang ganun. Ang totoong pangalan nga pala nito ni Pepsi Paloma ay Delia Smith. Delia Duenas Smith, kung hindi nagkakamali. Oo, may siya, parang American yata ito eh. So, ewan ko, pero lagot ito sa ito si Tito Soto, I think may gagawin silang aksyon sa malicious, malicious na pelikulang ito dahil masakit yan eh. Isipin nyo na lang, may mga pamilya na yung tao na nanahimik na sila, pero ayun, biglang may lalabas pa rin na ganito. May mga anak na rin si Vic Soto, di ba? May mga anak na rin siya sa last na asawa niya, mga bata pa, no? Pero hinahabol pa rin siya ng issue na to. Ewan ko, mahirap kasing sabihin din na hindi naman totoo yan. Mahirap din naman sabihin na totoo yan. Bakit nga?
wala nga masyadong linaw dito sa kaso na to eh. Hindi masyadong malinaw, hindi halos nagkaroon ng investigation dito. May isa pang pumasok sa utak ko nung nung narinig ko ulit yung Spolarium, kasi si Mama, yung Spolarium, yung kanta ng Eraserheads, no? Kasi ito si Mama, piniplay niya nung narinig niya yung trailer na yan nung nakaraang linggo. Parang may naisip ulit ako kasi yung Spolarium, in-research ko, no? Ang ibig pa lang sabihin ng Spolarium, parang dump site ng mga gladiator, yung mga namatay na gladiator sa Roma. At yung makikita nyo sa Spolarium na pininta ni Juan Luna, kung di ako nagkakamali, Juan Luna ba ito? Oo. Yung ipininta ni Juan Luna, yun yung parang national painting natin, no? Yung paghihirap doon ng mga gladiator, na yung mga itinatambak doon, which is malagim, parang ganun. Malagim yung area na yun, basement ng Roman Colosseum. So, yun pala ibig sabihin nun. Kaya di ba narinig nyo sa kanta ni Eli Buendia na at bakit ba tumilapon ang Spolarium dyan sa paligid mo? So parang ipinapatungkulan nun ay si Pepsi Paloma, no? Parang yun yung kwento dun sa, sabi nila, yun yung kwento dun sa nangyari. Pero narinig ko mismo sa bibig ni Eli Buendia, no, nung in-interview siya, direkta siyang tinanong nung interviewer, may connection ba? Ang sagot niya, wala. Pero ewan ko, may question pa rin sa isip natin, anong ibig sabihin no kanta kung ganun? Oof!